Magandang araw, boss. Sana ay mapansinin niyo itong kwento ko. Tawagin na lang akong Yasmin, taga Leyte. Pero nagtatrabaho ngayon dito sa Maynila. Madalas ko pong mapaenggan yung mga kwento niyo sa channel. At karamihan nga sa mga kwento niyo ay tungkol sa multo. Hindi ko nga alam kung pwede ko bang ibahagi itong kwento sa inyo. Tungkol kasi ito sa sinasabi nilang aswang noon na gumagala sa baryo namin. Nasa grade 6 ako nito nang mapabalitang may aswang na gumagala at pumapasok ng mga bahay-bahay. Kaya naman pagtungtong ng 6:00 pa lang ng hapon ay nasa loob na kami ng bahay na magkakapatid. Bali 4 po kaming magkakapatid at pangalawa ako mula sa panganay. Lalaki ang panganay namin na si Kuya Dex at 2 babae naman ang sumunod sa akin. 3 years old pa lang yung bunso. Wala pa kaming kuryente noon dahil naatira kami sa baryo na malayo sa bayan. Mga 1990s to. Sa ibang bahay, may mangilan-ilan na ring nakabitan ng kuryente. Pero dahil sa mahirap lang ang buhay namin doon, ay nagtsatsaga kami sa kingki o gasera. Pero kahit naman walang kuryente at maliit lang ang bahay namin, ay masaya naman kaming magkakapatid. Pagkatapos kasing kumain at magdikpit, ay naglalaro kami ng jackstone. Semento yung sahig namin. Kung minsan naman ay kinukwentuhan kami ng nakakatakot ni nanay at tatay para magsipagtulog na kami. Hindi namin inisip noon o inasahan na isang araw ay mapapadpad sa lugar namin yung sinasabi nilang aswang. Nagbalat kayo ito. Nagkunwaring walang pera at napadpad doon sa lugar. Siguro ay nakita kami noon minsan na kasama ni tatay na naglalakad sa pilapil ng palayan. Bago kasi maarating ng kalsada ay may dadaanan pa kaming palayan. Kasama namin noon ni na tatay at kuya yung 2 ko pang kapatid. Medyo hapon na yon at pauwi na kami galing sa kamag-anak naming may handaan. Sumunod na araw noon ay may isang babae nang nandoon sa labas ng bahay namin. Nakita yon ni nanay. Tinanong niya ito. Humingi yon ng pagkain at inumin at konti na ring barya. Inambutan naman yon ni nanay habang buhat-buhat daw yung bunso naming kapatid. Napansin ni nanay na grabe ang pagkakatitig nito kay bunso, kaya ininapag niya muna ito sa loob bago hinarap ulit yung babae. Pero wala na raw yun. Nasa eskwelahan kami noong mga oras na yon at parang naasalubog mga namin yung naglalakad nang pauwi na kami. Na mag-6 na ay may narinig kaming parang baboy. Humahangos yun na dumaan sa gilid ng bahay namin. Pero nang silipin ni tatay ay wala naman. Palaging ganon kapag magdidilim na. May kung ano-anong hayop na dumadaan sa gilid ng bahay namin. Hanggang sa isang gabi nang patulog na kami. Nagulat kami noon nang may kumalabog sa bubong. Iilang gasera na lang ang may apoy, kaya hindi na gaanong halata na may ilaw pa sa loob ng bahay namin. Sunod ng kalabog ay mga yapak naman sa bubong ang naririnig. Sabi ni tatay ay baka manok lang daw yun na dumapo sa puno at lumipad papuntang bubong namin. Pero gaano ba kalaki yung manok kasi ang bibigat ng mga yabag nun. Kaya sabi ni nanay ay tinanong daw ni tatay kung ano yon. Nagdala siya ng itak palabas ng bahay. Mababa lang naman yung bubungan naming yero, kaya dinig na dinig talaga ang mga yabag nun. Nang maalabas na ng bahay si tatay ay nahinto ang mga yabag. Pagtingin niya raw sa bubong namin ay may isang itim na pusa siyang nakita. Nakaupo lang daw ito at nakatitig sa kanya. Sobrang tingkad daw ng kulay ng mga mata nun. Binugaw nga yun ni tatay. Pero hindi yun gumagalaw at andoon lang na atingin sa kanya. Sinitsitan na nga niya ito at binato ng mga maliit na bato. Pero parang nangaasar lang daw yon at hindi umaalis sa pwesto. Ang sabi pa nga ni tatay, matapang ka. Kaya pumasok siya ng bahay at tumakot ng asin. Isinaboy niya yon sa bubong. Nakita raw niyang tumayo yung pusa at nagtatakbo papunta sa bubong ng kusina. Sinundan daw yon ni tatay at hanggang doon ay sinabuyan niya. Maliwanag ang buwan at may dala pa siyang flashlight. Ganoon na lang daw ang gulat niya nang pagtalo ng pusa ay bigla na lang may lumipad na napakalaking ibon
na parang malaking paniki. Kitang-kita raw niya sa liwanag ng buwan yung anyo nito. Kaya dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi lang natapos doon yung panggugulo ng nilalang na yon dahil magmamadaling araw nang bumalik ito. Kinakaluskos no ng dingding ng kwarto ni na tatay kung saan kasama nilang natutulog yung bunso naming kapatid. Bahagya pang nakabukas noon yung bintana nilang sliding window na style pero yari sa kawayan. Agad daw napatingin doon si tatay. Kitang-kita niya na may dumaan na para pa nga daw yung nakalutang dahil sa bilis. Mahaba ang buhok nun. Nakatagilid kaya hindi gaano aninag yung itsura. Wala namang dumadaan sa parting yon ng bahay namin dahil ang dinadaanan ng mga nakatira sa may bandang likuran ay sa may sala namin. Kaya nagtaka si tatay kung sino ang dumaan na yon. Nagtaka rin siya kung bakit ganoon na lang daw kalakas ang kabog ng dibdib niya at nagtayuan ng mga balahibo. Sinara niya agad ang bintana. Kinumutan daw niya hanggang lieg si Bunso at hindi siya agad nakatulog nun. Wala naman kaming nararamdaman ng mga kapatid ko pero pamaya't maya kaming nagigising dahil para bang bigla na lang may kumakalabog sa bubong namin. Minsan naman ay si dingding din namin na parang may sumasagi. Nagulat pa ako nang biglang pumasok ng kwarto namin si tatay, may dalang flashlight. Pinatahimik niya kami. Diniin niya ang pagsara ng bintana namin at nilagyan niyo ng asin. Maya-maya ay narinig namin na parang may pilit nung bumubukas ng bintana namin. Nakabalik na noon ng kwarto nila si tatay. Nagising naman si kuya at biglang nagreklamo dahil ang ingay raw. Akala niya ay kami ang kumakaluskos sa dingding. Narinig siguro siya ni tatay kaya bumalik siya sa kwarto namin at pinatahimik si kuya. Sinabi pa ni tatay na doon na lang daw kami matulog sa kwarto nila. Nagbantay talaga siya noon dahil ayaw tumigil ng nilalang na nasa labas. Gusto talaga nitong maapasok ng bahay. Talaga nanindig yung balahibo ko noon nang marinig ko na may kumakatok naman. Sinabi ni tatay na huwag bubuksan o kakausapin. Panay ang katok ng kung sino man yung nasa labas kaya't nagising kaming lahat. Bigla ba naman nagsalita yun na buksan daw namin ang pinto at si lola namin yon. Sabi nga ni tatay ay kaboses talaga ni lola. Muntikan pang buksan yon ni kuya pero agad siyang napigilan ni tatay. Hindi raw pupunta si lola sa amin ng alanganing oras. Tiyak, ginagaya lang nito yung boses ng kung sino mang nilalang yon. Kaya hinayaan lang namin yon sa kakakatok. Siguro ay alam niyang hindi rin namin siya pagbubuksan kaya tumigil na ito. Wala na kaming narinig na kahit ano kaya pinatulog na kami ni tatay. Pero maya-maya lang ay may naglalakad na naman sa bubungan namin. Malakas at medyo galit na nga ng mga oras na yon. Gigil na parang gustong baklasin yung bubong namin kaya nagsisigaw na rin sina tatay at nanay. Kami naman ay nagiiyakan na. Walang kaide-ideya noon si tatay kung sino yung nilalang na yon. Pero nagduda na raw si nanay na yung babaeng pumupunta sa bahay nila yung nanggugulo siguro sa amin. Simula raw kasi nang mapadpad yun sa amin ay nagsimula na yung panggagambala sa bahay. Kaya biglang nagsalita si nanay na kilala niya kung sino ito at kung saan ito nanunuluyan. Kahit na ang totoo ay hindi naman talaga niya alam. Pero lalo lang nagwala yung nilalang sa itaas. Sabi noon ni nanay na kung alam lang daw niyang aswang ito ay hindi na niya pinalapit sa bahay at tinulungan. Saka lang yun tumigil nang marinig yun. Dali-dali lumabas si tatay na may dalang asin at pantaga. Pinagsasaboyan niya yung taas ng bubong namin ng asin at inikot niya ang bahay para magsaboy habang panay ang mura at sabing papatayin niya ito kung hindi titigil. Bigla na lang may pumagaspas na pakpak noon na parang papalayo na. Sumunod na araw, tuwing magtatakip silim ay nagsusunog na ng goma si tatay. Sinabihan na rin niya yung ibang kabahayan na medyo malapit sa amin na sa amin nga nang gagambala yung gumagalang aswang. Kaya naging aware na rin sila nun. Nagsusunog na rin sila ng goma pagtapak ng 6:00. Dahil siguro nakaramdam na yung aswang na inaabangan na siya ng mga naatira malapit sa amin,
ay hindi na siya bumalik pa dun sa aming lugar. Ito lang ang kwento, boss, at sana ay makapasa ito sa panlasa ninyo. Sana ay marinig ko sa inyong channel dahil gusto ko rin iparinig sa pamilya ko itong kwento. Hello po sa inyo, sir, pati na sa mga sumusuporta at nakikinig. Ako si Digna. Share ko lang po sa inyo itong kwento tungkol sa nangyari sa batang anak ng kapitbahay namin. Karanasan ito ng mag-anak na nakatira malapit sa amin dito sa Occidental Mindoro. Medyo matagal na rin itong nangyari, nasa high school pa ako. Ang sabi ng doktor ay mukhang naagat daw ang anak ng kapitbahay namin ng maamandag na ahas. Kaya agad itong binawian ng buhay. Tawagin na lang natin siyang Baby Ivan, 1 taong gulang pa lang. Para sa mga magulang niya ay hindi raw kagat ng ahas ang ikinamatay nito, kundi inaswang. Panganay nilang anak si Baby Ivan. Siya pa lang noon ang baby nila. Nagtatrabaho sa bayan yung asawa niya na si Tito Kevin. Sila lang palaging dalawa noon ni Baby Ivan ang naiiwan sa bahay. Habang naglalaba daw ay nakahiga si Baby Ivan sa ginawang kama ng asawa niya. Sa kusina nila nilagay yon, malapit sa kung saan naglalaba si Auntie Rosa. Mahimbing ang tulog ni Baby Ivan kaya tuloy-tuloy naman ang paglalaba ni Auntie. Nang nagsasampay na raw siya ay kinailangan niyang pumunta sa harapan ng bahay nila dahil andoon yung sampayan. Naiwan si Baby Ivan sa kusina. Saglit lang naman daw niyang iniwan to. Pero pagbalik niya ay may nakita na siyang 2 butas sa liig nito at sobrang putla na ng bata na para bang natuyuan ng dugo. Kaya sinabi nilang hindi yun kagat ng ahas dahil parang wala ng dugong natira sa katawan ng bata. Bigla kasi humimpis ang pisngi nito. Pati ang balat biglang natuyo. Noong mga panahon na yon ay napapabalitang ilang bata na ang namatay dahil sa kagat ng ahas. Pareho ang sintomas. Pero hindi naman siguro matutuyuan ng ganun kung ahas ang may gawa nito. Inimbalsamo si Baby Ivan. Nagulat doon yung nag-iimbalsamo dahil maliban sa wala na siyang nakuhang dugo ay wala na rin daw laman loob ang katawan ni Baby. Kaya yung duda nila ay nasumpungan dahil sa findings ng imbalsamador. Nang kinintay na sa bahay nila ang kabaong ni Baby Ivan, may napansin raw itong si Auntie Rosa. May isang babaeng pasilip-silip sa may labasan ng bakuran nila. Para naghihintay daw yon na dumating na ang katawan ng bata. Nang dumating nga ay nakasiksik pa raw yon sa mga kamag-anak na naghihintay. Kaya pinapasok na agad ng bahay ni na Auntie Rosa yung nag-service na punerarya kay Baby Ivan. Unang gabi ng lamay ay andoon na naman yung babae. Ngumiti pa nga raw ito kay Auntie Rosa at tumuloy ng pasok sa loob. Andun din kami noon at kausap ko yung pinsang babae ni Tito Kevin. Nakita rin namin yung babae pero hindi namin ito pinansin. Sumilip lang ito ng mabilis sa kabaong at lumabas na ng bahay. Malapit sa amin ang pamilya ni na Auntie Rosa kaya halos lahat ay naikukwento nila. Doon lang nanatili sa labas yung babae. Wala itong kasama. Kaya nagtaka si Auntie na malalim na nga ang gabi pero hindi pa rin ito umuwi. Hindi naman daw nila ito kamag-anak. Nakauwi na ako noong mga oras na yon. Pero nagkwento itong pinsan ni na Tito Kevin sa akin. Madaling araw na raw ay andoon pa rin yung babae. Kinausap na raw yon ni Auntie kung hindi pa daw yun uuwi o kailangan ng masasakyan. Umiling lang daw ito. Magpapaumaga na raw siya dahil medyo hindi pa siya inaantok. Nag-offer pa raw yun na pwede siyang magbantay kung gusto daw umidlip ni na Auntie at Tito. Pinapasok raw nila ito ng sala. Andun din si Tita at pinilit na makaidlip man lang. Si Tito ay pumasok daw ng kwarto nila. Dalawa lang daw sina Auntie at tong babaeng hindi nila kilala ang nagbabantay kay Baby Ivan. Naatulog pa si Auntie. Kaya yung babae na lang yung gising nun. Naatulog na rin itong kaibigan ko sa kabilang kwarto.
Naalimpungatan noon si auntie nang maramdaman niyang sobrang tahimik na. Wala na raw palang tao sa labas. Pagtingin daw niya sa kabaong ni Baby Ivan ay wala na ito. Nakita niyang buhat-buhat na ng babae yung katawan ni Baby Ivan. Bigla siyang napasigaw kaya dali-daling binalik ng babae yung katawan ng bata sa loob ng kabaong. Parang ipo-ipo daw yun sa bilis na umalis. Iyak ng iyak si auntie dahil akala niya ay mawawala na yung anak niya. Talagang nagalit siya ng sobra doon sa babae. Yun daw pala ang umaswang sa anak niya at balak manong kunin yung katawan ng bata. Kaya sinabihan niya sina Tito Kevin na hanapin yung babaeng yun. Ipapapulis daw niya ito dahil sa muntikan ng pagtangay sa katawan ng anak niya. Tiyak babalik daw yon dahil hindi nun nakuha ang gusto. At tama nga si auntie. Dahil papasikat pa lang ang araw ay may nakakita na sa babae na nakatingin na naman sa bahay ni na auntie. Pero agad din daw yung nawala. Kinagabihan ay natanawan daw noon ni auntie sa labas ng bahay nila. Talagang nag-aabang yon ng pagkakataon. Bigla raw sumiklab yung galit ni Auntie Rosa. Pasigaw daw niyang tinawag noon si Tito Kevin nang hindi inaalis ang tingin sa babae. Parang bigla raw nataranta yung babae at naglakad ito palayo. Tinawag daw itong muli ni Auntie Rosa. Lumapit si Tito Kevin na medyo naguguluhan. Sinabi daw talaga noon ni auntie kay Tito na kapag nakita niyang umaaligid na naman yung babaeng yon sa bahay ay tagain na niya ng paulit-ulit. Saglit naman nagtaka si Tito. Sinabi na ni auntie na alam na niyang yun ang nang-aswang sa anak nila. Kaya oras na makita raw nila yon na pasilip-silip at umaaligid sa burol ng anak nila ay patayin na raw yung babae. Huwag na huwag daw hayaang maapambiktima pa yon ng ibang bata. Sigurado si auntie na aswang yon. Ako noon na papauwi at napadaan lang sa kanila ay natigilan. Nakayuko lang yung babae na mabilis na naglakad palayo. Parang hindi pa nga nito alam kung saan dadaan sa sobrang pagkataranta. Lalo na at pinagtitinginan na siya ng mga taong nasa lamay. Talagang naghi-hysterical na noon si Auntie Rosa. Naglabasan na rin si nanay nang marinig ang ingay niya. Bigla rin naman kaming naalarma sa narinig. Sinigawan pa siya ni Auntie Rosa noon na huwag siyang magpapakita doon dahil oras daw na mawala ang katawan ng anak niya ay hahanapin niya ito sa ang butas man ito magtago. Masasabi kong sobrang intense ng umagang yon, sir. Ramdam ko talagang napahiya yung babae pero mukhang hindi pa rin yung titigil. Kasi hindi naman talaga nila kayang pigilan ang pagkalam ng sikmura. Lalo na at nakaset na sa utak nila ang bibiktimahin nila. Hindi na siya nakontento noon sa dugo at laman loob. Gusto pa niyang kunin yung katawan ng kawawang bata. Hindi nga ako nagkamali ng naisip doon. Dahil kinagabihan ay nagkagulo sa lamay. Bigla na lang daw may itim na asong pumasok at nagtago sa ilalim ng kabaong. Nung una ay walang nakapansin o sadyang hindi pinansin dahil hindi naman ganoon kalakihan yung aso. Pero hindi na raw yun umalis. Kaya nagtaka na sina Tito Kevin lalo at wala silang alagang aso. Lalo pa raw noon nang sumiksik sa ilalim ng bugawin nila. Pinagkukuhit na raw nila ng stick para lang umalis sa ilalim yung aso pero ayaw pa rin. Nagduda na nga si Auntie Rosa na hindi lang bastang aso yon. Nanggigil daw siya kaya kumuha siya ng asin at dali-dali niya yung sinaboy sa ilalim ng kabaong. Hindi pa nga raw niya na isasaboy lahat ay nataranta nang nagtatakbo yung itim na aso palabas. Pinaghanap talaga nila yung asong yon pero hindi na nila nakita. Kinabukasan ay may nakapagkwento na may nakakita sa isang taong tumatakbo raw ng walang saplot. Parang sa lamay nga nang galing. Duda na raw talaga sila na yun yung itim na asong hinabol nila. Nung huling lamay ay maraming taong nagsipunta. Tumulong na ako sa pag-aayos ng mesa at mga pagkain. Nagulat na lang kami noon at hindi talaga namin inaasahan na bigla na lang may pumasok ng tuloy-tuloy sa loob ng bahay ni na Auntie Rosa at mabilis binuksan yung kabaong. Sa gulat ka ng lahat ay hindi agad nakakilos.
Pero mabilis siyang pinigilan ni auntie. Nakita talaga namin na grabe na yung paglalaway ng babae. Ang bilis noon na wala man lang nakapansin, pero hindi siya tinigilan ni auntie hanggang hindi nito binibitawan yung maliit na kabaong. Parang yun na ang balak nung kunin dahil nakasarado yun ng mahigpit. Nagtulungan na nga ang lahat at kinuyog yung babae, pero nakuha pa rin nung makatakas. Siguro ay hindi talaga mapigilan ang matinding pagtakam sa katawan ni Baby Ivan. Talagang kahit maraming tao ay tinangka pa rin nitong kunin ang katawan. Pero nakabantay talaga sa kabaong si Auntie Rosa. Naramdaman daw niya na babalik pa yung babae. Matapos ang libing ay binantayan nila yung puntod. Naramdaman nila na andoon lang sa paligid yung babaeng aswang. Nang medyo madilim na ay saka pa lang nila yon iniwan. Pero bago daw sila umalis ay binudburan muna nila ng asin ang palibot nito. Naglagay rin daw sila ng maraming bawang. Sumunod na araw ay maaga nilang pinuntahan ang puntod ni Baby Ivan. Maayos naman daw yon. Pero marami daw naiwan na parang mga bakas ng paa. Yung paa talaga na walang suot na anuman. Tapos parang may mga kalmot sa puntod. Nahirapan daw siguro ng husto yung gustong buksan yon dahil makapal yung pagkaagawa ng puntod. Bukod doon ay may mga asin at bawang pa. Maliban na lang siguro kung titibagin yon ng mason. Ilang araw din daw na may umaaligid na babae sabi na nagbabantay ng sementeryo. Pero bandang huli ay sumuko na rin yon at hindi na muling nagpakita pa sa aming baryo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners nyo. Tawagin na lang akong Andre, taga-Abangkalan, Negros Occidental. Itong kwentong ilalahad ko sa inyo ay tungkol sa nangyari nung binuburod yung lolo ko na namatay dahil sa bangungot. Itago na lang po natin siya sa pangalang Lolo Francisco. Nangyari to nung nasa high school pa lang ako, 20 years ago nang nakakalipas. Kilala ang lolo ko doon sa baryo namin dahil nagtitinda siya ng mga aning gulay pati na karne. Madalas din siyang napapatawag sa mga handaan dahil magaling siyang magluto. At isa din siya sa mga opisyales ng barangay. Kaya halos lahat ng taga sa amin ay kilala at nire-respeto siya. Lahat halos ng mga taga-baryo ay kasundo niya maliban sa mga pasaway at nanlalamang ng kapwa. Nakakalaban niya yon at nakasagutan pagdating sa barangay. Kaya naman marami ang nalungkot at nang hinayang nang bigla siyang nawala. Malaking kawalan si Lolo Francisco sa baryo namin, lalo na sa mga taong palaging humihingi ng tulong sa kanya. At siguro ay masaya naman ang mga taong may galit o may tanim ng sama ng loob sa kanya dahil sa nangyari. Wala na yung isang taong kumukontra o humahadlang sa mga masasamang gawain nila. Kwento ni Papa, siya yung pangatlo sa 7 magkakapatid. Bata pa lang daw siya ay may isang tao nang madalas makaalitan ni Lolo. Mga nasa 80 plus na raw yung edad ng lalaking yon. Mas patanda pa siya ng di hamak kay Lolo na namatay sa edad na 72. Palagi raw kasing inaabangan noon si Lola sa daan kapag namamalengke ito at ngingisi ito ng nakakaloko. Tapos ay kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa pinagbubuntis ni Lola. Doon na raw nagduda sina Lolo na baka aswang ito. Habang pinagbubuntis doon si Lola ang bunso nilang anak ay halos gabi-gabi daw silang dinadalaw ng tiktik. Parang gusto talagang makuha ang pinagbubuntis ni Lola kaya naman si Lolo ay galit na galit. Isang araw daw ay nakita talaga ni Lolo na hinarangan na naman ng matandang lalaki si Lola kaya sinita na niya ito. Sinabihan siya na kung hindi ito titigil sa pangaabala kay Lolo ay ipapapulis niya ito. Kita daw talaga noon ni Lolo na pinanlisikan siya ng mga mata ng matanda. Bubulong-bulong pa raw ito na umalis. Isang gabi ay sinakita ng tiyan si Lola. Hindi pa naman niya kabuanan dahil 6 na buwan pa lang siyang nagdadalang tao. Bigla siyang dinugo. Nang dalhin siya sa pagamutan ay sinabing nakunan siya.
Pero wala na raw yung baby sa sinapupunan niya. Kaya nagtaka ang lahat kung papaanong nangyari yon. May naapagsabi na baka inaswang si Lola at nakuha nun yung sanggol. Hindi yun matanggap ni Lola kaya nawalan siya ng ganang kumain nung una. Pero kinalaunan ay kinatamaran na niya ang lahat hanggang sa bumagsak ang katawan niya. Tapos ay namatay siya ilang linggo lang ang nakalipas buhat nang mawala ang anak nila ni Lolo. Galit na galit daw si Lolo kaya pinuntahan niya yung matanda sa bahay nito. Ang sabi ay nataga raw ito ni Lolo sa may bandang braso at likod. Hindi lubusang naghilom yung sa likod. Kaya nagtanim yun ng matinding galit kay Lolo. Napatunayan din ni Lolo na aswang nga ito dahil inamin mismo nito na masarap daw ang anak nila ni Lola. Pero kahit na nabantog na ito sa buong baryo ay hindi ito umaalis. Nagpalipat-lipat lang ito ng bahay. Kaya hindi mahuli-huli ng mga taga-barangay. Marami na rin daw itong nabiktimang mga buntis. Sabi nila ay baka gabunan na raw ang matandang aswang na yon. Sabi naman ng ibang nakakilala dito ay baka amaranhig dahil parang wala itong kamatayan. Sobrang payat kasi ng matanda at minsan pa nga ay nakikita nilang uugod-ugod na. Dahil sa galit ito kay Lolo ay halos gabi-gabi raw na humuhuni ng tiktik nun. Isang gabi, nang ginabi na ng uwi si Lolo ay naramdaman niyang parang may naasunod sa kanya. Panilingon daw niya nun pero wala siyang nakikita. Ang pinagtataka niya ay kung bakit ang tagal na raw niya naglalakad ay hindi pa rin siya nakakarating ng bahay. Samantalang ilang minuto lang naman daw kung lalakarin mula sa bahay ng kumpare niya pa uwi. Sa tansya niya ay mag-iisang oras na raw siya sa daan. Isa pang pinagtataka niya ay wala siyang matanaw na kabahayan. Parang nasa ibang lugar daw siya nun. Nang mapansin niya ay binaliktad niya ang suot na damit at nagdasal habang naglalakad. Medyo nagulat pa nga siya noon dahil parang kumisap lang siya at pagdilat niya ay nasa harapan na siya ng bahay. Nakaabang daw sa kanya si Tita Cora at nagtaka kung bakit ginabi na ito ng uwi. Naikwento ni Lolo na parang naligaw siya o may lumigaw sa kanya kaya medyo malayo ang nilakad niya. Pero habang kausap ni Lolo si Tita ay nakaramdam daw ito ng biglang panghihina. Kaya imbis na kakain pa sana ng hapunan ay dumiretso ng higa ito. Hinayaan na lang daw siya noon ni Tita kasi mukhang pagod na pagod si Lolo. Kinabukasan ay nagtaka sila dahil mataas na ang tirik ng araw, hindi pa rin lumalabas ng silid niya si Lolo. Kadalasan naman kasi ay hindi pa bumubungad yung araw ay gising na siya. Kaya nagmamadali daw silang puntahan ito sa kwarto. Ganun na lang daw yung pagkabigla nila nang makitang tuwid na tuwid ang katawan ni Lolo na naadilat ang mga mata at naanga ang bibig. Nang lapitan daw nila at tsugyugin ay matigas na raw ang katawan nito. Doon na sila nagsimulang mag-iyakan. Biglaan ang pagkamatay ni Lolo kaya marami ang haka-haka na baka inaswang din ito kalaunan at baka sinundan ng aswang at pinalitan. Kaya sinabihan sila ng mga kaibigan ni Lolo na huwag iiwan ang kabaong nito. Nagpasugal pa sila noon para maraming tao sa labas. Buhat daw ng iburol si Lolo ay may kakaibang amoy na silang naamoy sa paligid. Malansa at nakakasulasok. Maya-maya lang daw ay may humuni ng tiktik. Malakas daw talaga ang loob noon dahil kahit maraming tao ay nagpupunta pa rin yun ng bahay. Minsan daw ay may nakita si Papa na itim na pusa. Andun yun sa loob ng silid ni Lolo. Mukhang nagkagulatan pa sila kaya nagtatakbo palabas si Papa at tumalo naman daw ng bintana yung pusa. Ang kwento ni Papa ay namumula ang mga mata nun. Minsan naman ay may nakikita silang itim na aso sa labas kaya agad nilang tinataboy yon. Pero hindi ito natitinag dahil nakaupo lang daw yon at nakatitig sa bahay. Kaya minsan ay nagdadala sila ng asin kapag andoon yung aso at sinasabuyan nila yon. Bigla na lang yung natatarantang nagtatakbo at palayo. Nagpabantay na rin noon ang kapitan nila ng mga tanod sa bahay. Nadadalas na kasi ang pagkawala ng kuryente sa mismong bahay ni Lolo kung saan siya nakaburol. Parang may nananadya daw na patayin ang main switch nila sa may kusina. Pag nawawalan ng kuryente ay naapalibot na ang mga tanod sa bahay.
Nakabantay na rin ang mga kalakihang mag-anak sa kabaong ni Lolo. Malamang na binabalak daw ng aswang na yon na kunin ang katawan niya. Lalo at madali na lang nung ilibing si Lolo. Desperado na raw yon. Nang minsang mamatay ang ilaw ay doon nakarinig ng mga pagaspas. Maya-maya ay parang may humahangos na hayop sa may kusina. Hindi pa nga pinapalabas ng silid ang mga bata dahil baka mamiktima ito. Gabunan nga raw talaga ang aswang na yon dahil walang takot. Pero matindi ang pagbabantay sa katawan ni Lolo kaya hindi rin ito nakakalusot na maapasok at makuha ang katawan nito. Wala raw silang pinapapasok sa bahay noon na hindi kakilala dahil baka raw kaya nitong mag-iba ng anyo. Noong mga panahon na to ay sumasaglit o di kaya ay di nagtatagal sa burol ni Lolo dahil nasa bahay ako at nag-aaral para sa exam namin ng week na yon. Maayos naman na nailibing si Lolo. Marami ang naipaglibing. At hindi talaga iniwan ng mga kaanak nilang lalaki ang puntod ni Lolo hanggat hindi yun natatakpan ng maayos. Pinatuyo muna nila ang semento bago magsipag-uwi. May nakapagkwento noon kina tita na merong nakakita sa matandang lalaki na naglilibot daw yon sa sementeryo. Pero wala din itong napala sa puntod ni Lolo dahil pinadoble ni na tita ang takip bago lagyan ng lapida. Ilang taon rin daw ang lumipas na wala silang balita tungkol sa matanda. Naninirahan daw yata yun sa gubat dahil pinaghahanap pa rin ito ng taga-baryo dahil sa mga buntis na laging nahukunan. Siya lang daw ang may kakayahang gumawa nun, katulad ng ginawa nito kay Lola noon. Pero isang araw ay nabalitaan na lang nilang nakita na wala ng buhay ang matanda sa kubo nito. May mga tama raw ito ng taga at parang latigo sa katawan. Duda sila na buntot pagi ang pinanghampas sa likod nito. Malalim ang bakas at pahaba. Simula nang mawala ito ay nagkaroon na ng katahimikan sa baryo namin. Mas lalo yung mga buntis na baka mawala yung anak nila. At sa pagkamatay ni Lolo, parang na ring nabigyan ito ng hustisya. Maraming salamat Sir Bob sa pagbabasa ng aking kwento.